So, meron akong gustong ikwento, no? Tungkol sa sari-sari store na eksena. Bago ko simulan yung kwento, before kasi talaga, meron sa tapat ng tindahan na kinainisan ko, merong original na nagtitinda ng sari-sari store, ganun. Tapos, tago natin sa pangalan Ate E, no? So, si Ate E, yung original na merong tindahan. Kaya lang, dumating yung time na gusto niya ipa-renovate yung tindahan, tapos paupahan nila sa taas. So, ang nangyari, nag-close muna siya ng tindahan, tapos pina-renovate niya. So, alam naman natin pag nag-renovate ka ng 2 kwarto sa taas, medyo matagal-tagal. Plus, from dating kahoy, ginawa nilang hollow blocks or semento yung bahay nila, which is very good. So, ang nangyari, nag-close muna siya for the meantime. Tapos, dun sa kabilang tindahan, nag-boom kasi nagbukas siya. Tapos, unti-unti, napalago na siguro yung business nila. So, ito na. Nang nangyayari, dun kami sa bagong tindahan sa mag-asawa na ewan ko ba anong ugali. Tapos, ang nangyayari, doon kami bibili regularly kasi mga accessible sa amin. Paglabas mo lang ng skinita, yun na agad yung makikita mong tindahan. Since nasanay sila na lahat ng tao sa kanila bumibili dahil nga walang tindahan na accessible sa lugar namin kundi sila lang, no? So, which is una, okay naman yung pakikitungo. Tapos, dumating yung time, siguro natapos na yung house renovation nitong ni Ate X, na Ate E, no? So, syempre, yung ibang mga tao, loyal, no? Sa kanya pa din bumibili kahit pa paano. Kaya lang, etong si Ate E, hindi nga ganun kaunlad yung sari-sari store niya. As in, hindi siya kompleto. So, may mga parts or may mga item na minsan wala sa kanilang tindahan or hindi available sa kanilang store. So, lilipat ka doon sa tapat nila, which is yung mag-asawa na bagong tayo. No? Pag lumipat ka sa kanila, parang nakasimangot sila. Masama yung loob nila. No? Kasi lumibili ka doon sa part na yon. So, okay lang yun, no? Nabawas may mangot. So, one time, tawag dito, bumili ko din kay Ate E. Tapos, wala siyang available na item. So, lumipat ako sa kabila, nakasimangot. Then, another couple, 2 days siguro, 2 days after that incident, no, nagkaroon ako ng chance ulit bumili kay Ate E. Tapos, wala na naman siyang item na hinahanap ko. Tapos, bumili ko sa kabila. Alam mo, sabi ni Kuya, ng asawa niya, Mr. Sabi ba naman niya, bakit magkano babigay sa'yo ni Ate E sa presyo ng item na to? Alam mo yun, yung naramdaman mo, anong pakialam na ito kung bumibili ko sa kabila? Parang gusto niyang tapatan kung magkano yung benta ng isang item or kailangan kong bilhin sa tindahan. So, hinayaan ko lang. Sabi ko, baka bad day, no? Then the next day, siguro mga ilang linggo pa, no, nagpapa-cash out naman yung asawa ko. Kasi sila lang mag-asawa yung merong cash in, cash out sa Gcash. Si Ate E, wala. So, lumapit yung asawa ko. Kuya, pwede po magpa-cash out. Tapos, hindi siya nagre-response. No? So, ang tanging ano lang niya, gesture or hand gestures, no? Parang tinataboy ka. No? Instead, nagsasign siya ng wala. Tapos, parang tinataboy ka, no? So, na-okay yung asawa ko. Sabi niya, grabe naman. Akala mo naman mangungutang or what. Magpapa-cash out lang ako. So, gusto ko lang ditong i-share talaga is, alam mo yun, yung dapat business-minded ka. Na hindi lang ikaw yung pwedeng bilan, no? Dapat marunong ka din tumanggap minsan na hindi laging ikaw ang papaboran ng tao. So, in my case kasi talaga na-open naman siguro kami na, alam mo yun, yung part na parang, hello, nangutang ba kami sa'yo? Nangingi ba kami sa'yo? Bibili kami, may pambayad kami. Parang ganun yung naramdaman ko sa visit ko sa inasal niya. Tapos the second one, bilang entrepreneur, siguro kailangan mong tanggapin na hindi ikaw ang laging mabibilhan sa lugar na to. Alam naman natin na minsan personality muna bago yung item. So, yun lang balak sa buhay mo.